Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa team ng Dear MOR sa pag-encourage sa akin na ibahagi ang kwento ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marie. I'm 30 years old at taga-Pasig. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isang chapter ng buhay ko na hindi pa tapos hanggang ngayon, pero dinadasal ko na sooner or later, masara na rin kahit papaano. I met Alex through a common friend. Parehas kaming single pero hindi naman looking for a relationship. Pero for some reason, nag-click kami and hindi na namin napakawala ng isa't isa. Naging officially kami after a few months of dating. At super okay kami, Popoy at Bea. Halos parehas kami ng mga gusto, ng mga trip. Parehas kami ng type of music, type of food, mga trip na pasyalan o activities. Malaking factor yon para magkalapit kami ng loob. Pero syempre, marami din naman kaming pagkakaiba. Lalo na kapag usapang buhay. Pero somehow we try to compromise as much as possible. Talagang sinusubukan namin maging very mature, ika nga, ang approach namin sa relasyon namin. Wala naman akong masyadong marereklamo ng sobra, except for one thing. Yung pamilya ni Alex. For some reason, hindi ko magawang maging komportable around them. At actually, tandang-tanda ko pa nga, the first time I met them. Okay na kaya tong suot ko? Siguro naman pwede na to. Hindi naman kita yung hita ko sa skirt ko eh. Sabi ni Alex, smart casual daw. Mukha namang smart casual to. Sige, okay na to. Wala na akong time, malapit na si Alex. Ay, ayan. Asa na yung bag ko? Ito. Okay, game. Hi! Ready ka na? Oo, game. Teka. Tingin nga na suot mo. Oh, bakit? Okay naman Love, sabi ko wag masyadong maikli yung skirt. Hindi tayo magde-date lang basta. Imimit natin yung family ko. Oo nga. Hindi naman maikli tong skirt ko eh. 1 or 2 inch above the knee lang naman. Hindi nga kita yung hita ko oh. Pag nakatayo, paano pag umupo ka na? Uupo naman ako ng maayos eh. Hindi naman bibi ka. Ano ka ba? Magpantalon ka na lang. First time ko lang makikita ng parents ko. Mahirap na may masabi pa sila. Anong masasabi nilang masama sa itsura ko? Hindi naman... Magpalit ka na. Please. Next time ka na mag-skirt kapag alam mo yun, medyo nakakailang kita na kayo ng family ko. Okay. Pero, ganun ba ka-strict yung family mo? Yung parents mo? Sino bang maninita sa akin? Hindi naman, love. Pero syempre, ayoko may masabi sila o may makomment na hindi maganda. Dahil sa skirt ko? Gaya ng? Love, wala nang mahabang paliwanagan. Makinig ka na lang sa akin, please. Saka nasasayang yung oras so ayoko malate tayo. Please. Love, please. Sige. Magbibihis na ako. Magpapants na nga lang ako para wala ng problema. Sige, antayin kita sa kotse. Okay. Oh, yung mga reminders ko sa'yo, love, ha? Huwag mo kakalimutan. Reminders? Anong reminders? Yung sinabi ko sa'yo sa phone kagabi. Yung mag-behave lang ako? Oo naman. Love naman, ano bang tingin mo sa akin, bata? Magtatatakbo ba ako sa loob ng bahay niyo? Well, aside doon, huwag ka mauunang magsalita. Hayaan mong silang unang kumausap sa'yo. And don't forget to always smile. Be attentive. Focus on the conversation. Pag may tinanong, sagot ka agad. Dapat snappy, ha?
Huwag ka mauutal. Siyempre, I want you to look not only beautiful but also smart. Love. Eto pa, kapag kakain, sila munang unang kukuha ng pagkain bago tayo. Huwag ka rin magre-request ng kahit ano unless they offered, okay? Huwag ka rin maghahanap ng wala. Kung ano yung nasa lamesa, yun lang. Tsaka love, alam ko malakas kang kumain pero okay lang ba magpigil ka muna mamaya, ha? Ha? Table manners, okay? Yun lang naman eh. Love, ano bang feeling mong gagawin ko? Kakain na parang baboy? No. I mean, okay. I'm sorry, ang dami ko nang paalala sa'yo. Medyo nga. Parang kulang na lang sabihin mo maging estatwa ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Yung parents ko, iba sila. Medyo strict sila and very meticulous. I just want the first meeting to be perfect. Kapag kasi may nakita silang hindi nila nagustuhan, tatatak na yun eh. Never na nilang makakalimutan yun. At ayokong mangyari sa'yo yun. Gusto ko magustuhan ka na nila sa unang meeting pa lang. So, ang plano is, wag ko munang ipakita yung tunay na ako para magustuhan nila ako. Love naman eh, ine-exage mo naman eh. Hindi sa ganon. Parang ikaw pa nga yung nag-e-exage sa mga paalala mo eh. Alam ko naman na lahat ng sinasabi mo. Hindi ko naman ilalabas agad yung kakapalan ng mukha ko, kaya relax lang, okay? Ganito na lang. I promise to behave the best way I can. Ilalabas ko yung inner Maria Clara ko. Magpapakasosyal to the max ako. Hindi naman kailangan pasosyal. Basta, promise. I will not let you down. Huwag ka kasi masyadong ma-stress para di rin ako ma-stress. Kapag na-stress kasi ako, baka masyado ako maging conscious. Pag masyado akong conscious, mas lalo ako magkakamali. Kaya love, chill, okay? I-enjoy natin yung first meeting ko with your parents. Okay? Uy, okay ba? Sagot ka naman. Fine. Huwag ka mag-alala. Magugustuhan nila ako. Ako pa. Sana. Wala kang bilib sa akin? Bilib ako sa'yo, syempre. Yung parents ko lang inaalala ko. Pero sige, tama ka naman. Enjoy na lang natin yung araw na to. Bahala na. Sorry, ano nga ulit yung work mo? Sa marketing department po ng isang international brand platform company. Bale, lumalapit po sa amin yung iba't ibang brands para i-promote yung products nila via social media influencers. We connect the brands to the influencers and even celebrities. Oh, that's a very good career of choice Ibig sabihin, magaling ka sa tao. Magaling ka with communication. Yes po. And aside from communication, I'm also good in accounting. Kasi po, we also deal with production fees. And kung ano-ano pang talent fees. Alam nyo na, kailangan dapat mas malaki ang ekstrang kita. Oh, that's nice. Yes po, very nice talaga. Love, huwag masyadong malakas yung tawa. Ay, sorry. Malakas ba? Si Christine nga pala. Si Christine. Pauwi pa lang. Naflatan ng gulong kasama yung boyfriend niya pero okay na, pauwi na. Okay lang bang antayin muna natin sila bago tayo mag-dinner? Sure ma, no problem. Oh, kanino yun? Akin po yata. Wait lang po Naku, yung boss ko. Tita, tito, excuse lang po sandali I'll just take this call outside. Love. Sige, no problem. Love. Thank you. Mabilis lang po. Excuse me. Thank you sa paghatid, love. And thank you for today. Papasok ka pa ba? Gusto mo magkape muna? Hindi, okay lang. Magpahinga ka na. Kita na lang tayo. I don't know, maybe sa Friday. Bakit parang bad trip ka? Kanina ka pa parang wala sa mood. Buti napansin mo. Bakit? Anong ginawa ko? May ginawa ba akong mali? Hulaan mo. Alex naman Magtatanong ba ako kung aware ako sa ginawa kong mali? Sabihin mo na para hindi na magtagal yung pagiging bad trip mo. Ano ba yun, ha? Sabi mo gagawin mo lahat para magustuhan ka.
Sabi ko gagawin ko ang best ko para mag-behave gaya ng gusto mo. Ganon din yun. Eh bakit ginawa mo yung ginawa mo kanina? Eh ano nga ba yung sinasabi mong ginawa ko kanina ha? Sinagot mo yung tawag ng boss mo. Eh anong mali dun? Sabi ko sa'yo mag-focus ka, di ba? Pero wala. Na-distract ka sa tawag ng boss mo. Akala ko ba nag-leave ka today? Oo nga, pero hindi naman ibig sabihin nun ay completely kakalimutan ko yung trabaho ko. At saka Alex naman, seryoso ka ba? 1 minuto lang ata ako lumabas eh. 3 minutes. Pinaghintay mo si na mama ng 3 minutes. What the hell? Alam mo, ang OA mo Alex. Phone call lang yon. Nag-excuse naman ako na maayos. Pumayag nga yung tatay mo eh. Yeah, pero hindi si mama. Nainis siya sa totoo lang. Ano? Alex, okay ka lang? Hindi naman siguro kulang sa pansin yung nanay mo para ikagalit yung pagkawala ko sandali sa conversation. What? Alam mo, never mind. Papasok na ako sa loob. Ingat ka na lang pauwi. Tanungin mo na lang yung mama mo kung bagsak ba ako sa standards niya o hindi dahil lang sinagot ko yung tawag ng boss ko. Balitaan mo na lang ako kung tayo pa o hindi ha. Popoy at Bea, sigurado naman ako na si Alex lang yung paranoid. Dahil kinabukasan naman, wala akong narinig na hindi maganda from his mother. Wala rin naman siyang binalitang may nasabi sa kanya si tita. Pero umpisa pa lang pala yun, Popoy at Bea. Hindi ko akalaing magtatagal pala yung ganong siste. Na every time pupunta ako sa bahay ng family ni Alex, o kapag i-meet ko sila sa labas, kailangan mag-iba ako ng personalidad at ng pananamit. Makwento kasi akong tao. Masasabi kong magaling ako makapag-usap o makapagbiruan. At kapag tumatawa ko, I laugh with my whole body. Pero kapag kasama ang family ni Alex, kailangan Maria Clara ako. Sa kilos at sa suot. Kulang na lang pangninang palagi ang get-up ko. And honestly, aside from that, maaga pa lang sa relasyon namin ni Alex, medyo challenging na talaga. Hindi kami yung sweet sa umpisa o yung may honeymoon stage, tapos saka magiging mahirap later on. Kami ni Alex, umpisa pa lang marami na kaming pinag-aawayan. Gusto niya kasi palagi siyang updated kung anong ginagawa ko. Naiinis siya kapag hindi ko nasasagot yung mga tawag niya. Bawal makancel ang kahit anong plano namin. At marami pang iba. Pero inisip ko na lang, normal yon kasi adjustment period pa. Plus, I took it as a challenge. Gusto kong mag-work yung relationship namin. Gusto kong patunayan na I can be the best girlfriend. Kasi naman, Popoy at Bea, yung sinundan kong babae sa buhay ni Alex, niloko lang siya. Kaya iniintindi ko yung pagiging stricto ni Alex when it comes to me. Ayaw niya lang sigurong maulit yung dati. Unfortunately, Popoy at Bea, habang tumatagal, dumating kami sa point na medyo nagiging OA ang pagiging stricto ni Alex. Lalo na kapag nakakagawa ako ng isang bagay na hindi niya gusto. File attachment, okay na ba? Okay na. And send! Sana ma-approve yung proposal. Bax? Uy, Bax. Oh, yes, Norms? Ano na? Tapos ka na? Oo, kakasend ko lang yung proposal natin kay boss. So, okay ka na? Sa trabaho? Oo, okay na. Oh, ano? Tara, San? kain tayo dinner. Tapos, drinks, ganun. Ngayon na? Aalis na tayo ngayon na? Oo, para makarami. Huy, ayoko ng lasingan na. Hindi ako pwede sa ganyan. Di naman lasingan. Fun lang. Ay, kilala kita, Norms. Chill nga lang. Ito naman. Bakit? Susunduin ka ba ni Alex? Hindi, wala naman kaming usapang magkikita ngayon. Oh, yun naman pala eh.
Laban na yan. Di ka na. Hindi walwalan ha. Chill inom lang ha. Oo nga. Gusto ko lang mag-relax kasi ngarag tayo this past few days. Nasa iyo naman kung gusto mong may mga amats levels. Ay, ayoko ng ganun, Norms. Gusto ko yung parang walang nangyari. Oo nga. Gusto ko lang mag-relax kasi ngarag tayo this past few days. Nasa iyo naman kung gusto mo yung may amats levels. Sige, tara. May message ko lang si Alex tapos alis na tayo. Ayusin mo na yung gamit mo. Oh, yun naman pala eh. Tara, let's. Wala nang arte-arte pa. Papili ka pa eh. Alam ko namang sasama ka rin. Okay, push! Okay, sige. Daanan mo ako sa cubicle ko, ha? So, di yun na nga. Inuwi niya ako sa bahay niya. Naganap ang dapat maganap. Ano naganap? Kagato? Kailangan pang i-explain, Marie. Siyempre, tsuktsakan kami. Okay. Gets. Di yun lang nga. Tsuktsakan galore. Tapos kinabukasan, nalaman kong hindi niya pala balor yun, te. Kanino? Balor ng mudra niya. Diyos ko. Luka talaga ako. Kasi pagising ko, pumunta ako ng kusina. Diyan naman tubig. Paglakad ko ganun, may lumabas dun sa kabilang kwarto. Mudra niya pala. My God, Norms! Kilala mo naman ako, Bax, diba? Majinga yan lola mo. Bumibirit ako kapag sarap-sarap. Nagmamaraya carry ako, alam mo yan. So, narinig ng nanay niya yung mga ungol mo? Ay, for sure. Ako, talagang hiya ako. So, anong ginawa mo? Di na good morning pa rin ako syempre. Sabay, pasok ko rin sa kwarto. Nagbihis na ang lola mo and then skip na agad ang beauty ko. Teka, syempre nagpaalam ulit ako dun sa nanay and then layas na agad-agad. Tapos pagka uwi ko, nagising na ata yung lalaki. Tumawag, todo explain. Confirm, sa mudra nga niya yung kondo. So, anyari na dun sa lalaki? Ay, wala na. Di ko na replyan. Block na agad. Ayoko ng ganun, Bax. Kung makabita ko no siya ng kondo niya, kala mo kanya. Yung pala, sa mudra niya. Yak! Ayoko ng ganun. Mga mayayabang na sinungaling. Buti na lang have yung nota niya. Kung hindi, naku, buong linggo kung wala sa wisyo. So, okay ka na ba? Naka-move on ka na? Oo naman. Meron akong bago eh. Ay, si Alex tumatawag. Teka, anong oras na ba? Para mag-11 na ata. Oh my God, seryoso? Teka. Oo, tama. Ayun, 11:50 na oh. Oh my God. Oh, bakit? Paalam ko kasi hanggang 9 p.m. lang tayo. Uy, OA ha. Ang aga ng 9 p.m. Baka hindi ako payagan eh. Wow! Ilang taon ka na, te? Teka, sagutin ko lang ah. Kerry, go. Sabihin mo nag-i-enjoy pa tayo ha. Hindi pwede yun, no? Bayan? Shh, teka. Hello, love? Oh, asa ka na? Andito pa kami ni Norm sa restaurant. Ano? Akala ko ba hanggang 9 p.m. lang kayo? Oo nga. Kaso, love, sorry, hindi ko napansin yung oras. Puro kasi chika tong si Norms eh. Alam mo yun, ang hirap sa'yo eh. Pinapayagan kita sa mga biglaang lakad mo, pero ang problema, hindi ka tumutupad sa usapan. Sorry, love, ha? Hindi ko lang talaga napansin yung oras. Tsaka late na kasi kami nakarating dito ni Norms. Traffic kasi. Sa susunod talaga, hindi na ako papayag sa mga ganyang biglaang lakad. Love naman eh. Hindi ka na makakaulit, Marie, sinasabi ko sa'yo. Sorry na, love. Huwag ka nang magalit. Huwag na tayo mag-away. Nakainom ka ba? Hindi wala. Hindi kami umiinom. Sigurado ka, Marie, ah. Hindi nga. Anong ginagawa niyo dyan? Umuwi ka na. Oo. Mag-bill out lang kami. Susunduin na lang kita. Naku, wag na. May dalang sasakyan si Norms. Ihahatid na niya ako. Kaya wag na. Diyan ka na lang. Nasa bahay ka na ba? Oo. Ayun. Mag-relax ka na lang. Pauwi na rin kami. Siguraduhin mo, Marie, ah. Oo. Promise. Pauwi na kami. Sige, i-update mo ako. Mag-iingat kayo. Okay. Bye. Bye. Oh, ano sabi?
Grabe, gusto pa ako suntuin. Oy, bakit di ka nagpasundo? Eh di nalaman niyong uminom tayo. Diyos ko, lasingan level ba tayo? Chill, inom lang to Kahit na, magagalit pa rin yun kahit isang kutsaritang alak lang yung ininom ko. O inang jowa mo ha? Eh, ganun talaga yun eh. Protective lang, parang ganun. Controlling disguised as protective. Uy, hindi ah. Anyway, di ka na bilaw na tayo please. Kailangan ko nang umuwi. Marie, gustuhin ko man, hindi pa pwede. Bakit? Eh kasi parating pa lang yung third round natin, no? Ha? Maka ha? Tumawag lang si Alex, kalimot agad. Ubusin lang natin to, then promise kakaripas tayo pa uwi. Sayang yung order natin, mahal pa naman yan. Bilisan na lang natin, Norms. Please. 5 minutes. Lagukin na natin lahat to, please. Or else patay ako kay Alex. Yes, Max, promise. Relax ka lang, di pa katapusan ng mundo to naman. Grabe, ang sakit ng paa ko. Puisit na heels to. Hi, Love? buti naisipan mo pang umuwi. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa bahay ka na nagpapahinga? Oo nga, nasa bahay ako at nagpapahinga. Sa bahay mo nga lang. Kanina ka pa ba dito? Kanina pang alas 10. Sabi mo kasi uuwi ka ng alas 9, di ba? Malay ko bang yung alas 9 mo aabuti na pala ng 1:00 na madaling araw? Love, sorry. Umuwi naman na kami agad ni Norms, kaya lang sobrang traffic. Kasi bandang... Nakainom ka. Ha? Nakainom ka, sabi ko. Nagpaalam ka bang iinom ka, ha? Pinayagan ba kitang uminom, ha? Hindi. Eh bakit ka uminom? Um, Kaya pala ayaw mo magpasundo eh. Kasi gumagawa ka na pala ng kalokohan. Love, I'm sorry. Umamin ka, sino kasama mo? Si Norms nga. Yung totoo, Marie. Alex, nagsasabi ako ng totoo. Si Norms nga yung kasama ko. Sino pa? Sino pa? Wala na, kami lang dalawa. Ayoko ng sinungaling, Marie. Wala nga. Kami lang talaga ni Norms kahit tawagan mo pa siya. Sino naghatid sa'yo? Si Norms. Pabalikin mo. Ha? Pabalikin mo, sabi, kakausapin ko. Alex naman, wag ka namang ganyan. Kung wala kang ginawang masama, pabalikin mo si Norman. Alex, please, nakakahiya dun sa tao. Nakakahiya? Buti kay Norman nahihiya ka, no? Eh, hindi naman kailangan madama yung tao sa away natin. Pabalikin mo! No! Marie, isa pa, pabalikin mo, sabi yung naghatid sa'yo eh. Si Norms nga yun! Pues pabalikin mo, iharap mo sa akin yung Norman na yan. Alex, please! Pabalikin mo! Ang unreasonable mo naman! Pabalikin mo! No! Tama na! Pabalikin mo! Sumusobra ka na! Marie, pabalikin mo! Alex, tama na! Pabalikin mo sa... Sinampal mo ako. Sabi ko, pabalikin mo yung taong naghatid sa'yo. Alex, Kung gusto mo mawala yung galit ko, gawin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Tawagan mo. Pabalikin mo. Hello? Yes, Max? Norms? Marie? Wait, nangyari sa'yo? Umiyak ka ba? Norms, pwede ka pa bumalik? Ha? Bumalik? Diyan sa blur mo? Oo, please. Ngayon na, please. Oo. Sige. Anyari ba? Okay ka lang? Tatawag ba ako ng pulis? Hindi. Okay lang ako, okay lang. Basta balik ka lang dito. Please. Sige, Max. Ito na. Buwelta na ako. Antayin mo ako. Thank you. Oh, ang daling gawin, di ba? Inantay mo pang masaktan ka? Sobra ka, Alex. Dahil lang dun. Sino ba sa atin ngayon yung may atraso, ha? Di ba ikaw? Nagsinungaling ka. Hindi ka tumupad sa usapan. Kaya I'm sorry kung nasampal kita, pero you made me do it. You made me do it. Popoy at Bea, hindi naman talaga nananakit si Alex. Not on a regular basis.
Minsan lang kapag sobrang galit siya at hindi niya makontrol yung galit niya, lalo na kapag intense yung away namin, nagagawa niya akong masampal o kaya mabato ng kung anong bagay na una niyang maaabot. Kasalanan ko rin naman kasi. Sa sobrang higpit ni Alex sa akin, paminsan-minsan gumagawa ako ng mga bagay na gustong-gusto ko kahit ayaw niya. Sa totoo lang, Popoy at Bea, unpredictable minsan yung relasyon namin ni Alex. Halimbawa, masaya ngayon. Tapos maya-maya, biglang mag-iiba yung ihip ng hangin. Yung ang saya-saya ng kwentuhan nyo, tapos biglang magkakapikunan kayo about something stupid. Ang problema, walang sakto lang sa amin, Popoy at Bea. Kung hindi sagad sa saya, sagad naman sa lungkot at stress. Extreme kung extreme kasi si Alex. And minsan, na-overwhelm ako. Pero dahil gusto ko ngang patunayan na I can be the best, not perfect, but the best girlfriend for him, pinapalagpas ko na lang. At eto, ma-share ko lang. One of the things I hate kay Alex, kapag galit siya, kahit kasalanan niya, hindi niya ako kakausapin. Minsan, ilang araw, minsan, inaabot ng 1 linggo, pero one time, umabot ng halos 1 buwan ang hindi niya pagkausap sa akin. Nag-away kami noon dahil hindi ako sumama sa family trip nila. 3 days and 2 nights kasi yun. Sabi ko hindi ako pwedeng mag-leave kahit ang totoo naman talaga, pwedeng-pwede. Pero ang hirap kasi pagkasama yung family ni Alex. Hindi ako makakilos ng maayos. Hindi ko mapakita yung tunay na ako. Tapos gagawin mo pang 3 days na kasama ko sila. Kaya ayun, nag-away kami ni Alex. At umabot nga ng halos 1 buwan ang pag-deadman niya sa akin. Hindi siya nagre-reply sa text o tawag ko. Ayoko namang puntahan siya sa bahay nila. Ayoko rin puntahan siya sa trabaho kasi baka mapahiya lang ako. Isa pa, nakablock ako sa social media accounts niya. Kaya andun na ako sa point na hindi ko alam kung kami pa o hindi na. May tumatawag. Si Norms. Hello, Bax. Uy, haler! Asan ka? Parang kagigising mo lang. Sa bahay. Oo, nagising ako sa tawag mo. Ha? Meaning pag uwi mo galing work na borlog ka agad? Anong oras na ba? 8 p.m. Bax. Ano yung tulog mo? Tuloy-tuloy na hanggang bukas ka, Ner? Hindi naman. Umidlip lang ako. Okay, good. Bumangon ka na, maligo ka, tapos susunduin kita. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Sa balor ng Frenilyn ko, meron kasi silang bagong bukas na sisigan with Noman. Makiki-housewarming kineso tayo. Dali! Wala ko sa mood, Norms. Ganyan naman talaga yung sinasabi mo sa umpisa. Pero pag andun ka na, mag-a-adjust lang bigla yung mood mo. Kaya huwag ka na maarte, huwag ka na papilit. Tara na, papunta na ako dyan. Teka, Norms. Maganda ka ha, babush! Norms! Ay, binabaan ako ng bruha. Fine, wala naman si Alex para pagbawalan ako. Bakit ako matatakot na lumabas kasama ang mga kaibigan ko? Maganda pala ha. Talaga, magpapaganda ako. Oh, anong masasabi mo? Good decision yung sumama sa akin, di ba? Oo na. Sabi sa'yo eh. Kaya tigil-tigilan mo na yung pagkulong mo sa bahay, Marihan. Kung yung Alex na yun ay may balak ka pang balikan, matagal na niyang ginawa. Pero anong petsa na? 3 araw na lang masa rin na ng huling beses kanyang kinausap. So ano yun? Ghosting? So break na nga talaga kami? Walang ni isang reply o paramdam? Malamang! Ang pogi naman niya para pag-antayin ka ng ganyan. To think ha, napakababaw nung pinag-awayan niyo.
Naku, Bax. Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa'yo. Toxic yung jowa mo. Hindi naman. Sensitive lang siguro. Anong sensitive? Yung takbo ng relasyon nyo, hindi normal. Yung jowa mo, hindi normal. Correction, ex-jowa na pala. Hindi pa kami break. Ge, papaniwalain mo sarili mo. Hindi pa nga. Oo nga, sige go. Hindi pa, di ba? Ay, Bax, ikaw na mismo ang mag-decide. Break na kayo o hindi? Kasi, obviously Alex is not man enough to make the decision. Fine, pag-iisipan ko. At habang pinag-iisipan mo, meron akong ipapakilala sa'yo. Ha? Jerome! Jerome! Dito! Huy, sino yan? Ano yan, ha? Relax, umayos ka. Malapit na siya. Kakato, ano yan? Uy! Hi, Jerome! Norman! Punyemas ka? Anong Norman? Joke lang. Hi, Norms. Kamusta ka? Ito okay naman. Busy dito. Ay, nga pala Jerome. Ito, BFF ko sa work. Si Marie. Marie, Jerome. Kabatch ko nung college, one of my barkada. Siya, tsaka yung dalawa pa naming barkada, yung may-ari nitong place. Ah, really? Hello? Hi. Wow, Norms. Pag sinasabi ko kasi sa'yong pakilala mo ako, palagi kang olats eh. Ba't ngayon meron bigla? Kasi wala naman talagang available sa office ko that time. Pero ngayon, meron na. Uy, Norms, pinagsasabi mo. Kakabreak lang yan sa jowa niya. Vulnerable, but available. Norms! Jerome? Jerome, tama? Yes. Huwag ka maniwala dyan sa kaibigan mo, nang i-etchos lang yan. Di nga, kakabreak mo lang. Hindi. Nako, Norms. Tamang-tama na dito mo dinala yung workmate mo. Kayang-kaya natin pawalain yung sakit sa puso niyan. Ay, totoo! So anong game plan natin? Teka. Tolits! Isang case nga dito. Oh my God. Let's go! Naku, Norms, sinasabi ko sa'yo, pag nalaman ni Alex... Yes, ano yun? May sinasabi ka? Wala akong naririnig. Hello? Ano yun? Norms, pag ako pinulot na lang sa kalsada, friendship over na talaga tayo. Girl, I got you. Kailan kita pinabayaan, ha? So, paano? Ready na kayo? Wala nang atrasan to, ha? Fine, bring it on! So, itong painting na nakikita mo sa left side, 1K lang bili ko dyan. Sa Rojas Boulevard. Wow, ang ganda ah. Hindi halatang 1K lang. Exactly. Yan din naisip ko nung nakita ko yan eh. Anyway, so moving on. Banda dito naman yung kwarto ko sa dulo ng hallway. Ayan, pasok ka. Wow, ganda ng kwarto mo ah. Mas malinis pa kaysa sa kwarto ko. Wala eh. Medyo OC ako. Okay. So, gusto mo bang makita yung Yung akin? yung collection ko ng DVDs? Sige, pakita mo lang lahat ng gusto mong ipakita. Teka, sigurado ka kwarto mo to? Siguradong sigurado. Okay, good. Saan mo gusto? May kama ako. May sofa. Dito, sa may bintana. That's my girl.
God! Nakakaloka! Cannot! Max, I cannot talaga. Norms, ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Diyos me! Kaya pala nawala kayo ng pagkatagal-tagal. Nag-jackal na pala kayo sa kwarto ni Jerome. I cannot. Norms, alam kong kagagahan yung ginawa ko, pero please. Kagagahan? Anong kagagahan? Diyos me, Marie. That's the best thing you ever did in a very long time. Oo, naging malungkot at masaklap ang ending yun ni Alex, pero hindi ibig sabihin nun, ganun din ang dapat nasapitin ng mahiwagang kabibe mo. Shh! Boses mo sabi! Norms, kagagahan yun. Kasi una, hindi ko pa nga alam kung break na nga kami ni Alex. Pangalawa, kung break man kami, ang sagwa naman na humanap agad ako ng kapalit. Hello? Jojowain mo ba si Jerome? Hindi. Hindi naman pala eh. Anong masama na pinasaya mo lang naman ang sarili mo kahit sandali? Nakaka-guilty. Marie, huwag kang mag-guilty sa ginawa mo. Baka nga mamaya mas malala pa yung pinaggagawa ni Alex kaya missing in action siya 1 buwan na. Girl, hindi ka pwedeng mag-antay na lang forever. Bakit mo hihintayin ng isang taong wala namang pasabing aantayin mo siya? Move on! Tumatakbo ang oras. Kasi baka mamaya yung taong inaantay mo, matagal na palang umuusad sa buhay. Tapos ikaw, naiwan lang sa isang tabi, nag-aantay sa wala. Popoy at Bea, Jerome pursued me after na may nangyari sa amin. Kahit papaano, it felt good to know na hindi lang pang one time ang habol niya. Pinakita naman niya na he genuinely liked me and wanted to know me better. And during that time, I was ready to move on. Hindi sa susunod na relasyon, pero ready na ako to accept na Alex and I are done. Kasi wala talaga eh. Walang paramdam. Nalalaman ko na lang yung mga pinagagagawa niya through our common friends. Kaya niisip ko, maybe not having a proper goodbye was enough to close the relationship. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. In or out? Popoy at Bea, dahil nga sa di pagpansin sa akin ni Alex for a very long time, hinanda ko na ang sarili ko na ibaling yung attention ko sa ibang bagay. Kaso, kung kailan handa na ako, saka naman muling nagparamdam si Alex. Siyempre, nabuhayan na naman ako ng loob. Kasi kahit naman 1 o 2 buwan kaming walang kibuan, hindi naman mawawala agad ang pagmamahal ko sa kanya. Nag-usap na naman kami at nagkasundong ayusin ang lahat. Kaya naman I stopped whatever Jerome and I started at nag-focus na ulit ako sa amin ni Alex. Oh love, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay dito sa apartment mo eh. Traffic ka ba? Sabi ko naman kasi sa'yo susunduin na kita eh. Sorry, medyo natagalan ako humanap na masasakyan. Kaya nga next time, pag sinabi kong susunduin kita, susunduin kita. Huwag ka nang tumanggi at magbigay ng kung ano pang excuse, okay? Sabi ko okay. Love, narinig mo ba ako? Oo. Okay. O bakit? Ano bang problema? Love, pwede ba tayo mag-usap? Naku, mukhang seryoso yan ah. Tungkol saan ba? Di ba nag-break tayo last month? Break? Hindi tayo nag-break, love. Nag-break tayo. Hindi nga tayo nag-break. Nag-break tayo. Hindi mo ko kinausap for 1 month. Hindi nga break yun. It's called, lack of better word, cool off. Pahinga, pero hindi yun break. Pero wala ka namang sinabi na magko-cool off tayo. So para sa akin break yun. Hindi mo ko kinausap ni isang beses, ni katiting na reply wala for more than 1 month. Teka.
Ano bang problema? Anong issue natin ngayon? Kasi akala ko okay na eh. Tapos na tayo sa pinag-awayan natin during that time. Bakit mo binabalik ngayon, ha? Kasi nga naniniwala ako nag-break tayo. Hindi nga kasi. Pero love, ano bang kaso, ha? And so what kung nag-break tayo o hindi? Although I'm pretty sure na hindi tayo nag-break. Ano bang problema? Sabihin mo na. Alex, kasi Bakit ba, love? dahil nga kumbinsido ako nag-break na tayo. Gumawa ako ng Nang? mga bagay-bagay. Bagay-bagay? Bagay-bagay na nagagawin ko lang kung alam kong wala akong karelasyon. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita mag-gets. Ano bang ginawa mo? Uminom kasi ako. Naglasing, ganon. Okay. Well, hindi na ako nagugulat doon. Knowing you, umiinom ka talaga basta makakuha ka ng tsansa. So ano bang problema? Tapos bukod doon, may isa pa akong nagawa. Ano? I met someone. Ano? At may nangyari sa amin. Teka, ano sinabi mo? Alex, May nangyari. Nakipag-sex ka sa iba? Binigay mo yung sarili mo sa iba? love, I'm sorry. Kumbinsido na kasi ako na... Walang hiya ka? Alex, Napakalanti mo! Ang dumi-dumi mo! Alex, tama na, please. Bakit? Ha? Hindi mo kaya, ha? Hindi mo kaya kumamot ng kate mo? Ha? Magsalita ka, ha? Sino siya? Kilala ko. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka ng diretso. Saan mo nakilala, ha? Saan niyo ginawa? Ano? Nasarapan ka pa, ha? Ano? Sumagot ka? Sumagot ka ang baboy mo! Bakalanti mo! Alam mo, pwede kitang bubugin dito ngayon eh. Alex, please. Gusto mo gasain kita, ha? Kating-kati ka ba? Alex, tama na. Hindi ka. Hindi ka dito. Bumalik sa akin dito. Sige, bumalik ka. Hindi ka makakis, diba? Alam mo may boyfriend ka na lumalanti ka pa sa iba. Ha? Alex, wag. Alex, tama na. Alex, 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 please. Buntis ako, Alex, please. Please. Ano? Buntis ako. Maawa ka sa akin. Buntis ka. Sino ama? Yung gagong nakalantian mo? Yun ba ha? Buntis ka pero iba yung ama? Lumanti ka na? Nagpabuntis ka ba? Huwag ka magpapakita sa akin kahit kailanman. Naintindihan mo? Bahala ka na sa buhay mo. Buhayin mo, patayin mo yung bata sa tiyan mo. Wala akong pake. Ikaw ang gumawa niya sa sarili mo. Kaya harapin mo yung mag-isa. Alex, Alex, Alex! Popoy at Bea, dito na nga nag-umpisa ang traumatic experience ko. First few months of my pregnancy, wala na akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. I was lost. Hindi ko alam anong gagawin ko. I'm pregnant with somebody else's child, tapos iniwan pa ako ni Alex. Patawarin na sana ako ng Diyos, pero during that time, galit na galit ako sa sarili ko, galit na galit ako sa pagbubuntis ko. Umabot ako sa point na pinagdadasal ko na sana makunan ako. Kasi Popoy at Bea, hindi talaga maganda yung sitwasyon ko. At wala akong mapagsabihan kundi ang nanay ko lang.
Kahit si Norms, hindi ko mapagsabihan kasi ayokong kumalat ang balita. Pero Popoy at Bea, pagpasok ng 4th month ng pregnancy ko, muling bumalik si Alex. Sabi niya, galit siya pero mas gusto niyang mangibabaw yung pagmamahal niya sa akin. He wanted to be there for me during the most challenging months of my life. Pero marami siyang kondisyon, Popoy at Bea. Una sa lahat, sikreto lang ang pagbubuntis ko. Bawal ipaalam sa iba. Bawal i-post sa social media. Gusto niya kami lang at ang family ko lang ang nakakaalam. Meaning, bawal ako magpakita sa mga friends ko. Bawal kong i-celebrate yung dapat sana ay tinuturing kong blessing. Walang baby shower, walang maternity shoot, wala lahat ng mga ganun. At pumayag ako. Kasi Popoy at Bea, I needed Alex. Hindi ako handang maging isang ina. Lalong hindi ako handang mag-isa sa mga ganung pagkakataon. Kaya pinangako ko sa kanya na I will spend the rest of my life making it up to him. Marie. Marie, gising. Marie, Alex? nagugutom ako pagluto mo ako. Ha? Anong oras na ba? Teka, saan ba yung phone ko? Alex, 2 a.m. na. Nagugutom nga ako eh. Ano bang gusto mong kainin? Pagluto mo ako ng noodles. Noodles? Yung instant? Oo, lagyan mo ng itlog tsaka magprito ka ng meatloaf. Yung medyo tostado. Ayaw mo bang magpa-deliver na lang ng ibang pagkain? Anong oras na kasi? Gusto ko ng noodles tsaka meatloaf. Kung ibang pagkain yung gusto ko, di sana kanina pa ako nagpa-deliver. Tsaka ang dami ko pa kasing ginagawang trabaho. Ayan oh. Ako puyat na puyat ako pero ikaw sarap na sarap ng tulog mo. Baka gusto mo naman akong tulungan. Oo nga, pero Alex, kita mo namang... Ayaw mo? O sige, wag na lang. Hindi. Sige, eto na. Babangon na. Pagluluto na kita. Dali mo dito ah. Dito sa kwarto ko kakainin. Sa tubig, wag mo kalimutan. Sige. Marie, parang may napapansin ako sa iyong kakaiba. Kakaiba? Parang nananaba ka. Ha? Pinagsasasabi mo? Oo, hindi naman sobra pero parang kang kumain ng isang platong asin kagabi kaya mukha kang bloated. Oo, medyo nahilig kasi akong magkakakain itong mga nakaraan eh. Sabi na eh. Ilan na binigat mo? Kaya pala palagi kang naka-hoodie jacket nitong nakaraan? Huwag kang mahiya sa mga bilbil mo, ano ka ba? Curves are part of being a woman, no? Wish ko nga sa akin mapunta yung taba-taba mo para magkahulma naman tong katawang ko. Oo nga eh. Anyway, Bax, alam ko nagkabalikan na kayo ni Alex. Norm, si Alex tumatawag. Sagutin ko lang ha. Diyos me. Meron pa naman sana akong words of wisdom na sasabihin. Pero sige, go, sagutin mo na. Kape tayo mamaya after mo dyan. Kape? Oo, kape. Bakit? Wala. Sige, puntahan na lang kita sa cubicle mo. Okay. Hello? Marie, busy ka ba? Matulong naman oh.
Sige, ano yun? Pwede mo bang bayaran muna via bank deposit yung in-order kong gamit kay Tito Nards? Bank deposit? Magkano ba? 20K. 20K? Babuon na muna. Babayaran kita sa katapusan. Alex, pwede kayang 10K lang mapahiram ko? Magbabayaran na kasi ng tuition sa school ni Avery. Baka kasi ma-short si Mama. Kailan ba yung bayaran, ha? Sa katapusan din actually. O katapusan pa pala eh. Narinig mo naman yung sinabi ko, di ba? Sa katapusan din kita babayaran. Baka kasi... Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman, kaya lang... Pero sige, wag na. Totoo na nga ako na gagawin mo lahat tumikitap o sabay ganyan. Hindi, sige. Ide-deposit ko na. Basta Alex, make sure na sa katapusan mabalik mo ah. Nakaka-insulto yung pagdududa mo. Hindi naman. Oo, babayaran kita. Huwag kang mag-alala. Kaya sige na, sigasuhin mo na. Send mo na sa akin yung deposit receipt. Okay. Okay. Maria, ano ba naman yung pagmamaneho mo? Ayusin mo naman. Lahat ng hub sinasagasaan mo eh. Alex, bakit ba kasi ako yung pinagmaneho mo? Alam mo namang hindi ko gamay tong manual driving. Sa pagod nga ako, di ba? Ayoko madagdagan yung pagod ko sa biyahe, tsaka ano ba naman yung pagmaneho mo naman ako? Pero, pwede ba tayo huminto sa gasolinahan sandali? Bakit na naman? Naiihi na kasi ako eh. Sus. Ewan ko ba, side effect yata ng pagbubuntis tong laging naiihi. Sige, umanap ka ng gusto mong hintuan. Ay nga pala, Marie. Di ba sabi mo gagawin mo lahat para bumawi sa akin? Oo. Tapos mag-resign ka. Ha? Mag-resign ka. Sa trabaho ko? Bakit? Ayoko nagdidikit ka doon sa Norman na yon. Tropa niyo yung nakadali sa'yo, di ba? O kaya nga mag-resign ka na. Pero Alex, hindi pwede. Marami akong bayarin, marami akong gastusin. Tsaka nag-iipon din ako para sa panganganak ko, sa mga gamit ng baby. Ako nang bahala doon. Bahala saan? Bahala sa lahat ng binanggit ko? Oo. Hindi pwedeng ganun, Alex. Ano bang hindi pwedeng ganun? Hindi ko afford na mawala ng trabaho ngayon. Hindi na nga biro yung mga gastusin ko sa sarili ko eh. Lalo pa pag nagkabibi na ako. May maternity leave ako with pay, pero who knows kung hanggang kailan ko kailangang manatili sa bahay. Isa pa, lumalaki na yung tiyan ko. Bukas makalawa nga hindi ko na matatago to eh. Mababawasan na yung mga kilos ko, baka mabawasan yung mga project ko. Yun na nga yung problema eh. Lumalaki na yung tiyan mo. Kaya nga the more na kailangan mong mag-resign. Kaya ko naman kumilos kahit... Dahil pag nalaman ng Norma na yun na buntis ka at ang walang hiyang tropa niya ang ama, malamang sa malamang ipagkakalat niya yun. Hindi naman ganun si Norms. O tapos ano? Bigla na lang susulpot sa buhay mo yung kalandian mo. Aakuin niya ang bata. Magiging happy family kayo. Ba hindi naman ako papayag ng ganun. So pinagre-resign mo pala ako dahil pa rin sa ayaw mong may makaalam na buntis ako? Oo, malamang. Bakit? Proud ka sa ginawa mo? Masaya ka ba sa nangyari sa'yo? Tingin mo ikaw lang yung magmumukha kawawa? Damay ako dun, Marie. Magmumukha na akong kawawa, magmumukha pa akong tanga. Tingin mo, sinong nasa matinong pag-iisip ang aako sa anak ng iba, ha? Look, Alex. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, pero... O teka, bakit ayaw mo ba? Gusto mo siguro malaman ng lalaki na buntis ka, no? Alex, hindi! Ang point ko is, ang unreasonable ng gusto mong mangyari. Oh, ano gagawin mo pag umepal yung lalaki mo? I-entertain mo? O di sige, magsama kayong dalawa. Pag kinausap mo ulit yung lalaki mo, kalimutan mo na ako. Alex naman, ang selfish mo naman eh. Ako? Ako pa naging selfish? Sino ba sa atin yung punyema sa nagloko, ha? Ako ba, ha? Ako ba? Alex, hindi naman ako nagloko. Yan! Yan ka na naman sa gusto mong paniwalaan para maisalbay sarili mo. Alex naman. Hinto mo yung sasakyan. Ha? Itabi mo! Bakit? Itabi mo sabi! Oo, eto na. Bumaba ka. Ano? Bumaba ka ng sasakyan. Alex, nasa highway tayo. Wala akong pake, bumaba ka. Alex, buntis ako, utang na loob. Uulitin ko. Wala akong pake. Baba. Alex, pag-usapan natin to. Ayan bag mo, baba. Alex naman eh. Bababa ka ba o gusto mo itulak pa kita? Alex!
Payat Bea, ilan lamang yon sa masasabi kong parusa na binigay ni Alex sa akin. Mga simpleng pagpapahirap gaya ng nagpapadala sa akin o nagpapadala ng pagkain kung nasan man siya, nagpapadrive, mga kung ano-anong kailangan lakarin. At ginawa ko lahat kahit lumalaki na yung tiyan ko. During that time kasi naniniwala akong I deserve to be punished for what I did. So yun, nag-resign ako sa trabaho. Inisip ko na lang na baka tama na lang din para makafocus ako sa pagbubuntis ko at eventually pag nanganak na nga ako. Kahit mahal na mahal ko ang trabaho ko, tinanggap ko na lang na I need to start fresh. Kaya lang po, Payat Bea, meron pang isang hiling si Alex kapalit ng pananatili niya sa buhay ko. Gusto niyang aminin ko sa pamilya niya ang ginawa kong kasalanan. Gusto niya ring humingi ako ng tawad sa pamilya niya. Kasi syempre, kung babalik daw ako sa buhay niya, babalik din ako sa buhay ng family niya. Hindi naman daw niya pwedeng sabihin siya ang ama ng anak ko. Hindi daw niya kayang magsinungaling. Ang pag-amin ko daw sa pamilya niya ang patunay na sincere ako with my intentions. Security daw niya yon na hindi ako basta makikipaghiwalay na lang para sumama kay Jerome. At syempre, pumayag ako sa gusto niya kasi nga takot akong maiwan ni Alex mag-isa. Buti naman at nakatulog na rin sa wakas tong bulinggit na to. Marie, Oh, Alex. tulog na ba si baby? Oh. Labas ka muna, usap tayo sandali. Sige. Love you, Amira. Ano yung pag-uusapan natin? So kailan mo bala kausapin yung family ko? Yun ba? It's been months, Marie. Ang tagal-tagal ko nang nire-request sa'yo to. Oo, Alex, alam ko. Pero tignan mo naman, no, kapapanganak ko pa lang. Gusto ko muna sanang ayusin ang lahat kay baby. Ayusin ang sarili ko. Marie, gustong-gusto na kitang ibalik sa buhay ko ng tuluyan. Gusto kong mag-iisang buong pamilya tayo. Pero kailangan ko makuha ang assurance mula sa'yo na hindi mo na ako tatraydorin. Alex, kulang pa ba yung mga nagawa ko para patunayan na nagsisisi na ako sa nagawa ko? Oo, kulang pa. Marami ka mang nagawa para sa akin pero hindi pa rin ako kampante na akin ka at si Amira. Ano pa bang kulang? Yung pamilya ko nga, Marie. Alam kong mahirap umamin ng kasalanan. Panigurado marami silang sasabihin sa'yo. Alam ko yun ang pinakamahirap na gawin pero naniniwala ako na kapag nagawa mo yun, ibig sabihin lang nun talagang 100% na ang commitment mo sa akin. Own up to your mistakes, Marie. Oo, Alex, alam ko. Ginawa ko naman di ba? Pero bakit pati sa pamilya mo kailangan kong humingi ng tawad? Hindi pa ba obvious? Pamilya ko yun eh. Oo nga, pero itong nangyayari sa atin, di ba dapat sa atin lang to? Kapag humingi ako ng tawad sa pamilya mo, hindi ba parang binibigyan na natin sila ng karapatan na panghimasukan yung relasyon natin? Paano pag sabihin nila na layuan mo ko? Naiwan mo kami? Magagawa mo ba? Sige, sabihin na natin gusto mo makasiguro na I'm 100% committed sa atin. Paano naman ako? Ano yung assurance ko from you na kahit anong sabihin ng mga magulang mo, hindi mo ako ihiwalayan? Marie, ikaw yung nagkasala, hindi naman ako. Oo, pero commitment mo ang tinatanong ko, Alex. Nakadepende nga ang lahat sa'yo. Sa akin? Pag nagawa mo yung gusto kong gawin mo, saka natin malalaman kung hanggang saan tayo. Bakit parang pakiramdam ko pinangsasangkalan mo ko sa pamilya mo? Para lang maiwan sa ere bandang dulo. In short, hindi ka sigurado kung kaya mo kong mapanindigan sa pamilya mo o hindi. Kaya nga gusto ko na magkaharap-harap tayo ng pamilya ko para malaman na natin once and for all. Parang lugi naman ata ako, Alex. Wala ka namang choice eh.
Kung magiging tayo, kung pakikisamahan mo ako, damay dun yung pamilya ko. Hindi naman tayo habang buhay magtatago. Hindi ko naman gusto magtago eh. Ang akin lang, tanggap kong tagilid ako sa pamilya mo. Eh sa'yo, paano ako sa'yo? Marie, akala ko ba willing kang gawin ng lahat alang-alang sa akin? Ayan ka na naman, Alex eh. Ikaw ang nagsabi noon. Sabi mo willing kang gawin ng lahat, makabawi ka lang sa akin. And I did! I did everything, Alex! Pero for some reason, hindi pa rin sapat para sa'yo. Masisisi mo ba ako, Marie? Masisisi mo ba ako kung hirap na hirap akong pagkatiwalaan ka? Niloko mo ako, baka nakakalimutan mo. Kaya kung ano man yung mga sinasabi ko o gusto kong gawin mo, wala kang karapatang magreklamo. Kasi ako'y nagabyado eh. Ako yung sinaktan mo. Alam mo, Alex, hindi nga ako sigurado kung panluloko talagang matuturing yung ginawa ko eh. Kasi sa totoo lang para sa akin, break tayo nun. Kasi iniwan mo ko. Hindi ka nagparamdam ng isang buwan. Walang paliwanag, walang pasabi. Anong iisipin ko? Sige nga. Yan. Humahanap ka na naman ng excuse para absueltuhin mo yung sarili mo. Alam mo, wag na lang kaya no? Wag na lang natin ituloy itong kalokohan na to. Itong paglaro natin ng bahay-bahayan. Alex, saan ka pupunta? Alex! Alex, nakakapagod na eh. Sabihin mo na lang sa akin kung matatanggap mo ba ako at ang anak ko o hindi. Sabihin mo na lang, please. Simple lang eh. Are you in or out? Wala na kung ano-anong paligoy-ligoy. Lakas ng loob mong magtanong ng ganyan. Alam mo sa totoo lang, wala naman talaga akong obligasyon sa'yo eh. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na magkaroon ng normal na pamilya yung anak mo sa ibang lalaki. Eh sa nakikita ko parang hindi ka naman interesado. Kaya sige, wag na lang. Alex. Kalimutan mo na lahat ng pinag-usapan natin, mga future plans natin. Total mukha namang kaya mo mag-isa eh. Kaya sige na, aalis na ako. Alex! Alex! Lord, pagod na ako. Pagod na ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Sabihin mo na. Saan mo ba ako gusto dalhin? Hindi na ako makakatagal eh. Konti na lang talaga. Konting-konti na lang. Bibigay na ako. Please. Please, tama na. Popoy at Bea, ito pa rin ang patuloy kong pinagdadaanan sa ngayon. I'm busy taking care of my little baby, pero at the same time, I'm busy trying to work on my relationship with Alex. At sa totoo lang, roller coaster of emotions ang nararamdaman ko simula nung nalaman kong buntis ako hanggang ngayong nanganak na ako. Sa totoo lang, madaling sabihing iwan ko na lang si Alex at mag-focus na lang ako sa baby ko. Pero I need Alex kasi Popoy at Bea. I need someone to stand as Alex. I need someone to rely on physically and emotionally. Nasa malayo ang pamilya ko. Matanda na at may sakit sa puso pa ang nanay ko. Wala akong ibang maaasahan. Hindi ko rin naman maaasahan yung mga kaibigan ko kasi may sarili din silang mga buhay. Isa pa, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng lagay ko. Dahil na rin kasi sa pandemya, nakahanap ako ng rason para hindi makipagkita sa mga kaibigan ko. Sa ngayon, kami pa rin ni Alex, pero again, unpredictable kami. Masaya ngayon dahil kay baby. Maya-maya, totoyoin na naman siya totoyoin na naman siya kapag naalala niyang hindi siya ang ama ng anak ko.
Ang tanong ko ngayon, Popoy at Bea, meron pa kayong pwedeng maipayo sa akin? Meron bang alternatibo na daan na pwede kong tahakin? Willing to listen ako sa mga masasabi nyo at ng mga kamorkada. Wala naman kasi akong mapagsasabihan ng iba kundi kayo lang. Maraming salamat sa oras na binigay ninyo sa akin, Popoy at Bea. Salamat na rin sa alalay ng Dear MOR team. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marie. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. In or out? Mga kapamilya, oras na natin, it's 22 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Yan na nga po, ang medyo hindi ko napupusuan na ending ng ating, actually hindi pa naman siya ending ng ating kwento. Nagtatanong talaga at para bang nagsusumamo. Ito hong si Marie. Actually, diba? Humihingi totoo ng yan, tulong. Tama ba, Bea? Tama ba, Popoy? Mga kapamilya, yung ginagawa ko na para bang habang buhay ko ba babayaran itong isang pagkakamali na actually, di ba? Actually, if you come to think of it, pagkakamali nga ba talaga, Bea? Di ba? Dali medyo maliwanag daw ako. Parang Ayan, ang gusto liwanag. niya yan, medyo madilaw. Hoy, mukha ka ng itlog sa liwanag. Oh, para kang sunny side up, alam mo yon? Ayaw nyo ba yun? Sandali. Oo. Ayan, okay. Ayan, parang hindi mo nga alam no? Kung yun, maituloy ko lang kung may pagkakasala nga ba. Kasi hindi alam naman ni Marie kung break nga ba sila hindi nila nagpakiramdam. Ano to? I will put my life on hold for you dahil sa topak mo. 'Di ba? Dahil sa ayaw mong kausapin, nagte-text naman ako, tumatawag naman ako sa iyo at kapag gusto mong bumalik, babalik ka. Ganun na lang ba 'yun talaga? Ako kasi, Popoy, ang hirap maging mamaru sa ganitong sitwasyon kasi napaka-sensitive nga and everything. Pero sige, magpapakatotoo na ako, okay? Yung sa nagawang pagkakamali ni Marie, okay, sige. Regardless kung nag-break sila o hindi, aminin natin, masakit yon para kay Alex. Okay, nasaktan si Alex kasi wala rin naman kasi sila naging closure talaga na maitatawag. Tapos, kung isang buwan lang yon, parang sabi nga nung ibang mga kamarkada natin, ang bilis mo naman yatang, ang bilis mo naman yatang lumipat sa piling ng iba or something like that or maghanap ng atensyon ng iba, keme-keme. Pero anyway, ayoko mag-focus doon. Ang anuhin natin is, nasaktan si Alex. Pareha sila nasaktan doon sa sitwasyon. Hindi na naman ginusto ni Marie na mangyari sa kanya yon, yung majonticals siya. Pero ang point natin dito is, ang gawin nating focus, Popoy, is yung relasyon nila ngayon ni Alex. And honestly, nakikita ko naman kahit papaano yung kagustuhan ni Alex to stay with Marie out of love. Kasi tama nga naman, sinong matinong taong, matinong lalaki, yung mananatili at alam mo yun, kahit papaano aakuin yung pagbubuntis o yung anak ng isang babae sa ibang tao, 'di ba? I mean, may part din naman doon na sinabi ni Marie na masaya sila ngayon, minsan, dahil sa baby. Pero ngayon, syempre, minsan, hindi, pag walang toyo. pero minsan hindi may iwasan na toyoin. Kasi nga, syempre, anak yun ng iba, di ba? So, bigyan natin benefit of the doubt ito si Alex and everything. Pero sa totoo lang, Marie, didiretsuhin na kita. I'd rather not. Don't.
Huwag ka nang magstay dyan sa relationship na yan. Kung sala sa init, sala sa lamig. At alam mo, si Alex, hinihingang ka ng assurance, pero ikaw wala ka makuha na assurance kay Alex na kapag ba sinabi mo sa pamilya or kapag ka natili ka pa sa pili niya, hindi ka niya iiwan ever. Paano kung bigla siyang, alam mo yon, toyoin ng bonggang-bongga, iwan ka na naman niya. 'Di ba? So, yes, sige, sabihin natin, okay, may ginawa kang pagkakamali ko, no, and everything, pinagbayaran mo na, buntis ka, pinahirapan ka, kung ano naman pinaggagawa sa'yo, hindi pa ba sapat yun? Kahit ba sabihin natin, oo, nag-cheat ka, pero hindi na lang kasi kayong dalawa yung pinag-uusapan natin ngayon, may baby ka na. And honestly po, nasasaktan ako para kay Marie dun sa part na hindi niya pwedeng i-celebrate o ipagmalaki yung pagbubuntis. Kasi honestly, it's a blessing 'di ba? Yung mabuntis ka tapos hindi mo magawang ipagmalaki na hello, nanay na ako, hindi mo magawang alam mo yun, makapag-post man lang ng memories na eto yung etong buwan na to, buntis na ako, ganito ganyan. Naging parang torture tuloy yung isang bagay na dapat na blessing. Alam mo, sobrang parusa na yon, mentally, emotionally, and physically para sa isang bagay na pagkakamali mo kuno. And kasi po, ano tawag dito, for me, Maria, kung hindi mo makuha yung assurance kay Alex, baka kasi dapat malaman ng tunay na tatay na alam mo yun, may anak siya. Baka kailangan malaman nung nakabuntis sa'yo na may nabuo sa inyo. Kasi baka mamaya etong si Jerome pa pala yung may kakayanan na talagang magstay 100% na walang kung ano ng mga kondisyones. So alam mo yun, Alex, kung nakikinig man si Alex ngayon, or I doubt kung hindi mo rin makaya magstay at panindigan talaga si Marie, baka naman pwede mong ibigay yung pagkakataon dun sa tunay na tatay, no? Kasi, di ba, dun sa isang part naman ng letter, sinabi naman ni Marie na hindi naman pang one time yung gusto ni Jerome. Interesado talaga si Jerome kay Marie. Nanligaw. Oo, diba? nanligaw siya. Pinurso talaga. So, pero alam mo, Bea, tao naman si Jerome. Oo, pero alam mo, No. ayoko kasi ng ayoko ng araw-araw. Sabi mo nga kanina, no, let's give, medyo hindi ako agree sa'yo doon, I'm sorry, doon sa sinabi mo na, let's give Alex the benefit of the doubt. Sorry, hindi. Kapwa ko lalaki yan, pero hindi. Mahirap yung pagka gusto mo. Kapag ka ayaw mo. Mahirap din kasi yun para doon sa tao na kasama mo 'Di ba? Na araw-araw, kumbaga tinitimbang mo. No, tinitimbang mo o tinatansya mo na okay ba siya ngayon, makakausap ko ba ng ganito? Kasi nakakapagod yan, Bea. Yung magkaroon nga lang tayo ng karelasyon na may topak, inaabot tayo ng nag-snap din tayo napapagod din tayo. Kahit yung mga magtatampo ng wala lang, 'di ba? Kahit wala ka namang ginagawang kasalanan, yung magagalit sa iyo ng wala lang, nakakainis. Eto, lagi naman siya merong mahuhugutan ng ng kanyang pagtatampo, ng galit na hindi sa kanya yung anak niya. Alam mo, Marie, yung pagdedesisyon mo para sa sarili mo, itulong mo na lang rin kay Alex, 'di ba? You make that big decision para mawala na sa kanya yan, kasi it's going to be there always kasi matatapos ang buhay na to na hindi naman magiging kanya yung bata, 'di ba? Kasi ikaw nasasaktan kanya physically and of course emotionally, 'di ba? Okay lang yung physical, kinakaya mo. Tsaka hindi ko magets, Marie, sabi mo kasi kailangan mo si Alex. Okay, kailangan mo siya saan? Sa pera ba? Sa pagtataguyod dun sa bata? Hindi ko alam kung ano yung sinabi mong kailangan Kailangan mo siya dahil mahal mo siya? 'Di ba? Kasi I think nandyan ka lang, sinasabi mong kailangan mo siya dahil siya yung mahal na mahal ka. But I don't get it, Hindi ka na masaya Nasasaktan ka pa. Tapos araw-araw ka pang naninimbang kung nasa mood ba siya o hindi. Mag-aano yan, pagkatapos sa'yo, mapupunta pa yan dun sa bata, 'di ba? Medyo natin, let's look forward doon sa panahon na may sarili ng pag-iisip yung bata. Gugustuhin mo ba na makita pa nung bata at maramdaman niya na hindi siya tanggap nung tatay niya? Ngayon pa lang wala siyang kamuang-muang,
hindi siya tanggap nung kikilalanin niyang tatay na si Alex. 'Di ba? Ikaw lang ang nahihirapan sa ngayon, pero gusto mo pa bang magpatuloy yung paghihirap na yan sa anak mo? Parang anak, wag ka na rin magsalita, wag ka na sumagot kasi ang totoo hindi ka talaga tunay na anak ng Daddy Alex mo. Parang ano namang kasalanan ko bilang anak? And then ayan na yan. Tuloy-tuloy na yan eh. Kasi Correct. binibigyan mo siya ng karapatan masyado si Alex. Oo, meron siyang katwiran na magalit, pero meron din naman siyang dahilan para umalis na lang sa relationship na yan. Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, ang dami naman marami akong kakilala na tinanggap naman nila ng buong puso yung anak mo sa iba, kay disgrasya, kay hindi, kamakailan lang, nung nagpamasahe ako, Bea, no? Merong therapist na parang nagkakwentuhan kami tungkol sa anak-anak, ganyan, masyadong taklesa si ate. Sabi niya, kaso yung dalawa doon sa anak ko, hindi naman doon sa asawa ko. Uy, sabi ko, di ako, nagmarites naman ako. Ikaw pa. Ganyan, pero tinanggap niya. Diba? Tinanggap niya. Mga kwento ng buhay yan eh. Tinanggap niya yung dalawang anak ko, kaya mas lalong mahal na mahal ko yung asawa ko. Diba? Bakit ka na magsisettle dyan kay Alex? May mga taong may kapasidad na umunawa at magmahal sa'yo bilang ikaw at hindi walang anino na nung kasalanan mo. Lalo't pinagsisihan mo naman na. Diba? Ganun Correct. yun. Eto po masingit ko lang kasi kanina habang nagpapatuloy yung kwento natin, may mga nagko-comment sa nakamarkada natin na sinasabi nila na it's okay to be a single parent, ganyan-ganyan, keme-keme. And you guys, totoo naman. Walang problema tayo dun sa single parent tayo and everything. Kaya lang kasi base dun sa nakuhang impormasyon nung writer natin, ang isa sa mga ni Marie, eto mga kabarkada, me as a mother, etong part na to medyo naiintindihan ko yung part na to, na ako nga lang, nung nanganak ako, nung inalagaan ko yung baby ko, kasama ko pa yung asawa ko pero hirap na hirap ako. Alam mo yon, sobrang nakakapagod to the point na halos araw-araw gusto kong umiyak. Tuwing maliligo ako, seryoso pa umiiyak ako. So, yun yung inaano ni Marie na pa kasi, bagong panganak eh. So, alam mo yun, emotionally unstable, everything is unstable. So, ayaw niyang mag-isa. Kaya nga sinabi niya, di ba, malayo yung pamilya niya. Hindi siya, alam mo yon, maaalalayan like physically, alam mo yon, yung mga simpleng bagay na maglaba, magluto, maglinis ng bahay. Yun yung parang kailangan niya ngayon na suporta. Yun yung, ayon, dun sa nakuha ng writer natin kay Marie. So yung part na yun, naiintindihan ko yun. Pero again, Marie, tama nga yung sinabi ni Popoy, think of the long term din, aside from the ngayon. Baka kasi kaya ka sobrang nasistress ngayon kasi nakakadagdag si Alex sa'yo. Baka nga pag sinabi mo sa mga kaibigan mo, sa mga best friend mo, sa mga iba nyo pang kamag-anak, doon bubuhos ang tulong. Doon bubuhos yung assistance, yung hinahanap mo na aalalay at kakalinga sa'yo. Kasi alam mo, Popoy, bakit? Nakikita ko kasi kay Marie na natatakot siyang aminin yung nangyari. Natatakot siyang mahusgahan na yes, I got pregnant by someone else. Someone I barely Tatakot ka know. mahusgahan pero hindi ka natatakot masaktan o mamatay sa kamay nung taong yan. Totoo yon. Yun yung gusto ko nga, Bea, kasi pinagbawalan siya na makipag-communicate sa pamilya, sa mga kaibigan humingi ng tulong. Paano ka makahingi ng tulong? Pinagbabawalan kang humingi ng tulong. Nagpa-control ka naman. Nagpa-control ka kasi, which is wrong, Marie, Alam mo, pinalalakas namin ang loob mo. Alam namin na sa mga panahon na ito, ang iniisip mo syempre is the welfare of your kid kesa doon sa welfare mo. Pero papaano yung batang yan kung ikaw mismo physically ay patuloy na masasaktan, ikaw mismo emotionally ay patuloy na mababasag na lang. 'Di ba? Hindi pa pwede. Kailangan ikaw ay maayos din bilang nanay, 'di ba, ng bata na pinalalaki mo. Hindi pa pwedeng broken ka as a mother, 'di ba? Kailangan buo ka, kailangan malakas ka. Kaya pinalalakas namin yung loob mo na kaya mo. Magsalita ka na, humingi ka na ng tulong sa iba. Doon lang naman talaga namang bubuhusan tulong eh.
Kapag ka merong, kung di man bumuhos, meron at meron tutulong. Meron at Believe meron. me. Oo, hindi lang si Alex. And eto, last na lang yung part na gusto pa ni Alex na humingi ng tawad si Marie dun sa, alam mo, why? I mean, well, sige, pamilya ni Alex yon. Tama nga naman. Sige, kapag naging magkarelasyon kasi tayo, kasama natin yung pamilya ko, paano natin i-explain to sa pamilya ko na may anak ka na pero hindi ako ang tatay? So, alam mo yon, ngayon pa lang, umamin ka na, mag-sorry ka na. Parang ganon. Parang ganon yung gusto mangyari ni Alex. But then again, ano ang assurance na pag sinabi ni Marian sa pamilya ni Alex, hindi sasabihin ng pamilya ni Alex na hiwalayan mo yung babae na yan, ayaw namin na may ganyan kang responsibilidad, hindi naman anak yan. Diba? Alam mo, Bea, sana tinanong mo muna kung kanino bang anak ito si Alex. Kapatid ba siya ni Prince Charles? Kapatid ba siya ng isang royalty? Alam mo, kahit naman yung mga mayayaman, kahit yung mga mayayamang legit na mayayaman, hindi naman ganyang ano ba kayo? Di ba mga alta sosyedad, ganyan? Hindi naman. Oo, merong maling notion para sa mga mayayaman. Although merong ganito mga klase talaga ng pamilya. At ito si Alex, bakit ka pa nagwo-work? Anak ka pala ng isang royal blood. Huwag ka na mag-work, baka mapagod ka pa dyan. Alam nyo, magkakaiba ang tao, hindi dapat ganyan ang pagtrato. Pero although tama naman yun, na kapag harap mo sa magulang mo, sabihin mo na lang, medyo lang si mami ha, medyo metikulosa siya. Ganyan naman ang mga natin, mga magulang natin, kilala natin, medyo conservative talaga ang tatay ko, pagpasensyahan mo na. Pero magpapasensya ka doon sa tao, doon sa ipakikilala mo, hindi yung mag-adjust ka para sa pamilya ko ha. Laging ganun na lang. Pinamihasa mo na, Marie. 'Di ba? Hindi ka na rin nagkulang. Para sa akin, hindi ka na rin nagkulang sa pakikisama sa kanila at may kinalaman din si Alex kung bakit ka nakagawa ng pagkakamaling 'yon kasi hindi lang naman dahil sa nangati ka, yung sinasabi ni Alex kanina, hindi ba kayang kamutin yung sarili mo. Hindi 'yun eh. Oo, dahil even before that ay nasisira ka na. 'Di ba? Even before that ay masyado ka ng kinokontrol. Kaya nung panahon na nagkaroon ka ng kapirasong kalayaan, sabihin na natin masyado mo na enjoy, nagkamali ka, I don't know, naging irresponsible ka. Ayan, para sa sarili mo at sa mga consequences. Pero may contribution siya ron eh. Kasi alam mo kung maayos na karelasyon ng isang tao, never mong pag-iisipan na lolokohin ko to. Never kong pag-iisipan na break na nga siguro kami. 'Di ba? Never kong pag-iisipan na hindi maganda. Kasi alam kong mahal ko at nararamdaman ko na mahal pa rin naman ako kahit pa nga may tampuhan kami. 'Di ba? Ganoon 'yun eh. Makokonsensya ka pero sa ganan hindi ka na nga nakonsensya, mabait ka namang tao, alam mong hindi mo na rin gusto, napipilitan ka na lang. Kaya, stop na, Marie. Ay, basa muna tayo ng reaction, Bea, ha? Sabi ni Shinea Chan, "Hay nako, ang hirap. I feel you, ate, kasi nasa sitwasyon ka na hindi mo alam kung paano kukumbinsihin yung sarili mo na kakayanin mo lahat. Kahit nakitang-kita mo na ang sitwasyon mo. Need mo ng masasandalan. Mahirap talaga, dumepende sa ibang tao, pero be vocal kung hindi mo na talaga kaya. If you need help from your parents or trusted friends, speak up. Malay mo sila talaga makakatulong sa'yo. Huwag ka na umasa dyan sa jowa mong possessive. Ayan, lubay-lubayan mo na, te, ha? Siya yung kumunoy sa buhay mo. Please lang, tigilan mo na siya. Isusumbat niya lang lagi lahat ng nagagawa niya for you. Very wrong. Alam niyo yung kumunoy, quicksand? Diba? Kapag ka nandun ka na, hindi ka na makakaano. Hindi ka na kahit na habang gumagalaw ka, habang kumikilos ka, lalo kang palalim ng palalim. Correct. Eto sabi ni April Marie, naku kapangalan pa. Marie, ano na?
Sobrang daming red flags ni Alex. Hindi pa ba sapat yan para hiwalayan siya? Makipaghiwalay ka na kasi hindi healthy kasama yung Alex na yan. Emotional torture lang ang dala niyan sa inyo ng baby mo. Yung Yeah. anak mo ang gawin mo motivation to stand up, move on, and start again, please. Hindi matatapos yan kung hindi ikaw yung magde-decide na tapusin na. Hindi ka pinalaki ng magulang mo para saktan ng ibang tao. You are precious. Start Kaya to love napakaganda. yourself. Ay, okay. Mm. Hindi pa pala. Ay, go. Ayan, sabi niya Marjorie Santos, eto nga no, hashtag Dear MOR in or out, out na Marie, out na sa poder ni Alex. 'Di ba? Out na. Oo, wag na. Nakatulong siya, sige, sa maraming bagay, pero kung isusumbat lang sa'yo, sige, hayaan mo siya mag-enjoy. Siguro 1 linggo, 2 linggo, o 2 buwan ng panunumbat. Papagod din yung bunganga niyan. Magugutom Sabi ni din sa madaling araw yan. Magpapaluto yan ng instant noodles na may itlog. Biruin nyo, instant At saka noodles. meatloaf. Nilagyan ng itlog. Oo, alam ko Oy, yung itlog fried na ay yung egg. noodles na niluluto, yung ganyan. Oo, Fried yun ang egg. masarap lagyan ng itlog. Fried egg. Fried egg naman. Fried egg. Nag-request Hindi ka pa- kumakain ng Talaga ganon. nagpaprito Ha? pa. Kakainis. O Ng eto, ano? si Ken Bayona. Iwan mo na ate, be healthy yung ganyan. Baka sa susunod, yung anak mo ang saktan na din ni Alex. Ala, ang bilis ng internet Diba? ko. Si Bakit? Paul Santos out na, Marie. Hindi matatanggap ni Alex yan. Correct. At eto basahin natin si Marvin, nagbabalik. Kung Oo ako nga. sa'yo, Marie, iwan mo na lang yan si Alex kasi for sure hindi niya tanggap yung pagkakamali mo. At habang buhay niyang isusumbat sa'yo. For sure naman, kaya mong buhayin si baby. If I were you, ikaw naman ang mag-dare na iwan mo siya kung patuloy pa din ang ganyang pakikisama niya sa'yo. Para kang ginagawang robot, 'di ba? Ang pinakaayaw mo sa loob ng isang relationship, hindi po nakakakilig na may karelasyon kayo na very manipulative. Okay? 'Di ba? Siguro sa una okay lang 'yan. O sabihin niyo, ay napaka-concern niya sa akin. O ito gawin mo to, ito hindi mo pwedeng gawin ha. Kasi tanga ka eh. 'Di ba? Kasi wala kang alam. Ba't nangingitim ka na? Sabi ko naman sa'yo, huminga ka lang na maayos. Mamaya ka pa dapat magpigil ng hinga. Diba? Wag naman tayo magpaka-engot. Diba? Sinabi ko sa'yo, wag ka makikipagkita kay ganito, wag mong gagawin to, wag mong gagawin yan. Ano ka bata? Walang sariling disposisyon sa buhay. Unless kilala mo ang sarili mo na talagang tanga ka. Mahina ang personality mo, napaka-weak ng personality mo. Alam nyo, isa pa yan, kapag ka pinapakita natin sa partner natin kasi na ang weak lang ng personality natin, all the more na sa katulad niya, Alex, aabusuhin nila yan. Kasi needy ang tawag sa'yo. Yung masyado kang dependent sa kanya, nasisense yan ng tao kahit kayo, di ba? Sa mga kasama nyo sa trabaho, o sa mga kaibigan nyo, meron kayong mga kaibigan, meron mga katrabaho na very dependent. Na kapag yung isa, ay gusto kong pumunta mag-grocery na mag-isa, nakapunta mag-isa. Meron naman yung kailangan muna ng kasama, hindi siya makapunta. Ganyan yung klase ng mga tao. Ganyan din sa relasyon eh. Meron yung kaya magpatuloy sa buhay na mag-isa. Meron din naman yung kailangan may kasama, kailangan may nagsasabi sa kanya, sige, nandito lang ako, ganyan. But it doesn't really mean na ikaw ay mahina. There's always time to improve, to strengthen your character pa, Marie. And this is the perfect time. Kasi ikaw ay isa ng ganap na ina. 'Di ba? Isang ganap na ina na kailangan maging malakas, maging mas matalino sa ngayon. Ang concern mo is not your relationship with Alex anymore. 'Di ba? Yung pagpapalaki mo ron sa bata. Sabihin mo, wala akong work eh. Ikaw kasi naniwala ka, pinag-resign ka ni Alex, nag-resign ka naman. 'Di ba? Sabi mo na easier said than done, Popoy. Siguro kung tamad ka talagang tao at gusto mong umasa, mahirap magsabi na magtrabaho. Correct. At saka, eto Maria, kahit pa sabihin natin, sige, nagkamali ka, nagkaroon ka ng kasalanan kay Alex,
sa ngayon kasi sa sitwasyon mo na nanay ka na, hindi na dapat si Alex at yung feelings niya ang priority mo. Ang dapat mo ng priority is yung ikaw at yung baby mo. Tama yung mga sinasabi ng mga kamarkada natin na yun na lang mas unahin mo kaysa sa, alam mo yun, isipin mo pa yung welfare ni Alex at yung pamilya niya na wala namang kasiguraduhan ano ang maitutulong sa'yo. For now, sige, oo, pwedeng nandyan Alam mo, itong mga si to, Alex. mayayaman talagang nako. Kakainis yung ganyan mga pamilya eh. Hindi talaga For now. mapigil ang bibig ko. Asar na asar ako sa mga ganyan, no? Yung mga Nakaka-relate ka po yan. feeling. Hindi, may mga ilan kasing kilala na parang, ay, hindi pwede to, hindi pwede. Paki ko. Ayun na nga, kasi wala naman kasing assurance, Marie, na magsistay forever si Alex sa'yo, di ba? At wala ring assurance na papayag yung pamilya ni Alex na magpatuloy yung relasyon nyo. So, Day, huwag mo nang isipin kung ano pang nararamdaman ni Alex. For me, na pagbayaran mo na yung dapat mong pagbayaran ko, no? At ikaw na lang, Marie. Mag-focus ka na lang sa sarili mo at sa baby mo. Kayo na lang dalawa, please. Actually, hindi naman kayo magiging dalawa lang eh. Magkakaroon, darating yung mga kaibigan mo at yung mga kamag-anakan mo para umalalay sa'yo. Huwag kang matakot, Day. At Day, huwag ka rin matakot sa kung anong ihuhusga ng ibang tao dun sa ginawa mong pagkakamali ko, no? You're a mother now. And you should be proud na kinakaya mo ang maging isang ina. Tinuloy mo yung pagbubuntis mo kahit na alam mo yon nasa alanganing sitwasyon ka. Yun palang sapat na para alam mo yon magtiwala ka na sa sarili mo, maniwala ka na sa sarili mo na it's okay. Whatever you did, it's done, it's in the past. Ngayon, tumingin ka na lang sa present and sa future, which is you and your baby. Oo. Moving forward, yan nga po yung sinasabi natin, ano? Hindi pwedeng lagi tayong balik ng balik eh. Kahit naman sa mga jowa-jowa lang natin, di ba, Bea? Oo, kahit nung magbo-boyfriend, mag-girlfriend, asar pa rin ako sa'yo yung ginawa mo sa akin kahapon. Kahapon pa yun, okay na tayo ngayon Babalikan na naman ba natin yun? Kasi nakakainis ka nun eh. Ngayon ba, naiinis ka pa rin sa akin? Yung mga ganyan. Halika na, tuloy na tayo. Diretso na, ganyan. Ang init na ng panahon. Puputukin na naman ako sa pagpapaliwanag sa'yo. Pero ito, puputukin na naman ng ating online viewers bukas, mga kapamilya, sa ating isa na namang Dear MOR drama. Pero bago yan, maraming salamat muna sa lahat ng mga gumanap sa ating kwento for today. Correct. Ang group na Marie, we love you, Kenneth Ancero. Ang gumanap na Alex, Dan Lloyd Capuchon, si Norms, na sinasabing pahamak daw, si Chan Palma, si Mama Jamie Rubio, at si Papa Jag Kamat. Kala mo mayayaman na to, pumapasok lang sa restaurant ng iba. Buti kung inyo yan. Eto naman si Jerome. Si Jerome na walang kamalay-malay sa mga nangyayaring ganito. Si Warly Alagaw. Ay, ako pala nagsulat. DJ Bea, nakakaloka po talaga kamorkada. Ayoko na. Isa pa yan. Nag-edit si Joko Loman. Isa pa yan, si yung Bea na yan. Nako, yan ang nag-interview. Kaya pala sabi niya, Popoy, sabi niya po kahapon, Popoy, nako, feeling ko daman-daman nyo ang kwento tomorrow, ganito, ganyan. Ay, nako, tapos may pinakita pa siya sa akin ganon. Mga, nako, mga picture. Sabi ko, nako po, ano bang ginagawa nitong si Marie? Marie, out tayo. Out tayo, mas masaya dito sa labas. Dito tayo magpahangin. 'Di ba? Mga kaibigan mo kami. 'Di ba? Magpalakas ka, palakasin mo dito, palakasin mo rin dito. Okay? Dahil habang nandyan ka, never ka magiging malakas. It's toxic. 'Di ba? It's toxic. Lason dyan sa feeling ni Alex. I'm telling you. Walang wala akong bibigay na benefit of the doubt kay Alex. Katulad ni Bea. I'm sorry. I'm sorry. Mali talaga yun. Okay. Ay, boy, wag ka. Wednesday pa lang ngayon. Bukas, Thursday, Diyos ko, nakakaloka din ang ating magiging kwento. Eto na nga ang ating patikin team. Ngayong Webes sa Dear MOR. At akala mo nakatulong ka? Pues hindi. Lalo mo lang dinagdagan ang problema ko.
Kunwari, tutulong ka, pero ang totoo tinatamad ka na lang pala mag-aral, di ba? Ano? Sagot! Bakit? May maipagmamalaki ka na, ha? Ang tali-talino mo na. Alam mo na lahat? Tingin mo madali maghanap ng trabaho? Tingin mo madali magtrabaho, ha? Hashtag Dear MOR. Ang tatanga. Grabe Wow! naman po. Pamilya yata ng mga singers yun. Diba? Ang mafe-feature natin bukas, mukhang magagaling silang kumanta, Bea. Mga kapamilya, ha? Ang tataas ng boses. Oo, nagtataasan ng boses. Napakagaling ano po, parang yung mga kapitbahay nyo lamang. Oo. Diba? Na hindi mo mapakanta sa videoke, 'di ba? Abutan mo, "Oh, friend, ikaw naman kumanta." Ayoko. Pero pagka nag-away sa loob ng bahay, naku po. Hindi kailangan ng mikropono. Hindi kailangan. Parang malaking aso na si Jang na tumatahol dun, ha? Oy, pero nakakaloka na ba yung hashtag natin? Panama, ang tatanga, Marie Alex, nakakaloka, Charing. Mabukas po yan, kabarkada, ha? Ba't kayo, sabi nyo, ayun, parang nanggigigil daw ako doon sa pamilya ni Alex. Ayoko kasi ng mga mata pobre, sa totoo lang. Ayoko ng mga asar talaga. May personal bias ako sa sobrang arte na wala sa lugar, sa mga mata pobre, sa mga mayayamang, yung nag-aastang mayaman tapos hindi naman. Huwag ako, please. Wag. Out in or out? Out tayo dyan, Marie. Out na rin muna ako dyan, mga kapamilya. 8 minutes before 3 p.m. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Bukas, sampalin niyo po kami ng kaliwat kanan ulit, ng mga pa-stars ninyo at pag-share ng ating live streaming. Thank you so very much. Nakasama niyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous Bean, na walang masasabi kundi yan, ang drama. Gorgeous Bean, Bea ko. Mga kapamilya, lalong umiinit ang panahon. Keep yourselves hydrated at syempre, dagdag paalaala. Stay safe, stay healthy, stay happy, and of course, stay gorgeous. Like me lang. Like me. Gorgeous Bea nga. Parang di bagay, no? Gorgeous Popoy. Yak. Gorgeous Popoy.